Good morning ma'am, I'm Joseph J. Laria from Alpha 3. Ang i-discuss ko ngayon ay lesson 2.3 na patungkol sa art period and movement. So, ang art history daw po ay divided sa two. Ito ay periods and movement. Ang pinagkaiba po ng dalawa ay time and intent o yung panahon at intention. Art period are usually based on historical eras. Art movements are decided by artists collected. Ang next po ay Stone Age, 30,000 BC to 25 BC. Ayan. Pertains to before the common eras, before the Christian era, meaning bago raw isilang ang Diyos. Dito raw yung mga tao ay nahihirapan sa mga kuweba, naninirahan sa kuweba. Sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng paghahunting o pangangaso. Yung mga tao dito ay nag-evolve, which is as the time goes by, natuto silang gumamit ng mga bagay na mayroon sila para mabuo ang gamit, at marami din nila, no? Marami din silang paggagamitan for other purpose. Noong Stone Age daw, wala kahit anong mataas na organisasyon o gobyerno o religion. Kaya naman yung mga art noon ginawa para magamit sila sa hunting tools or to please natural force. Ang art daw dito ay sa panahong ito ay nagagawa mula sa natural resources tulad ng dinurog o kinrush na berries at bato. Ang mga brush naman mula sa stick. So next slide. Ito yung dalawang explain ng art ng Stone Age. Lacus Cave. At Lacus Cave is most the exquisite and dwells of preserved explain for prehistorical creature. It is can be ano yan? It can be found on the walls and in ring of cave. Venus of Willendorf. All the surviving dimensional depiction of human body. It might be fertility goddess or a goddess there that bring for prosperity and good fortune. Ang next naman ay Mesopotamian 3500 BC to 539 BC. Dito naman daw yung mga art daw nila nagawa ay nag-feature ng katangi-tangi na estilo in terms of sculpture. Ang art kasi nagawa noong panahon na ito ay may texture na kung saan ma-achieve lamang sa pamamagitan ng repetition of line and dots. Dito rin nagawa ay warrior art and narration in stone relief, and ang explanation naman nito ay yung nasa picture explain for portal guardians. Ang next naman ay Egyptian 3100 BC to 30
BCE. BCE. Art with an afterlife focus re, pyramids and tub painting, massive and monumental structure. Dito raw sa panahon ng Egypt, ang focus raw dito sa mga arts ay is all about afterlife, meaning ay kamatayan. Massive architectural monuments were built in the forms of pyramids to serve as the tomb for for the pharaoh. An explanation of this is the greatest Sphinx of Giza dates from Rise of King and Cliff, and this face it is one of Egyptian most famous landmarks and is arguably the best known explain of Sphinx art. So ito yung art na ito, future yung body ng lion and face of human. Ang next ay Greek and Hellenistic 850 BCE to 31 BCE. So dito pinapakita naman yung tatlong poste, yung Doric, Ionic, Corinthal. Sa tatlong yan, ang Doric ang oldest. Ibig sabihin, siya yung pinaka unang nagawa at nakilala sa sunod, at ang sumunod naman ay yung Ionic. Ang pinaka latest sa tatlo ay yung Corinthal. Ito yung mga design na sa ibang poste. Ang next ay Middle Age. They considered the period after fall of Rome as Middle or even Dark Age. Sa period na ito, wala namang nagawang accomplishment. Walang magandang art ang nagawa at wala rin namang magaling na namumuno ang naisilang. Ang next naman ay Renaissance. A rebirth of art after the dark and depressing dark age. Period daw na ito, yung mga Renaissance art ay gumamit ng realistic liner. Preserve and classical ideals to realistically depict nature and beauty. The Renaissance period is broken into several movement. Sinasabi rin dito na ang oil painting ay developed after mas future ang mga artists na ang realism as well as the color quality na kanyang manipulahin ang mga artist. Discuss ko na rin yung si Leonardo da Vinci ay nakilala rin bilang Renaissance man. Ito ay dahil yung mga ginawa niyang Mona Lisa at ay umusbong noong time ng Renaissance. As well as si Michelangelo Buonarroti, ang gawa niya naman noon time nitong Renaissance ay yung Bacchus. Yan yung dalawang picture na nandyan. Yan yung Mona Lisa at by Leonardo da Vinci at yung Bacchus by Michelangelo Buonarroti. So next, Barako 1600 at 1600 tas 1750. Ang salitang Barako ay na
nangangahulugan na isang bagay o artwork ay masyadong detalyado sa period na ito. Ginamit ang oil painting para magawa ng dramatic na paglalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng high contents in light and dark called charoscuro. Ang subject ng art na nagawa noong period na ito ay usually about the religion's nature or portraits ng kayamanan. Ang next naman ay Neoclassicalism 1750-1800 ay 1800s na rin 1800. Neoclassicalism is the art is an artistic attitude based on the art of Greece and Rome in antiques, which invokes harmony, clarify, restrain university and idealism, which called for harmony. Ang explain naman ng art na nagawa nito period na ito ay Napoleons of Saint Bernardo Vaz. Ang next naman ay Romantics period 1800 to 8050. Dito raw yung mga visual and literary arts. Glorified things, yung things na pertains dito is not tangible or cannot be touched, which physically romanticism glorified abstract concepts contains like liberty, peace, survival, hope, heroism, despair, and to other sensation that nature invokes in human. So, ang explain naman sa art na ito ay nabuo nitong period na ito ay liberty at leading the people. Ang next naman ay realistic period 1850 to 1900 or 1940s. Sa sinasabi naman dito na yung mga realistic daw ay nireject nila yung idea ng mga romanticism. Realistic portray real people in real situation which true and accurate. Wala sila or inalis nila include all the unpleasant aspect of life. Realistic world is fit people of classifier in ordinary life situation. Which nireject the change brought on by the industrial and commercial revolution. Ang realist art daw po ay nagpo-portray ng pang-araw-araw na situation ng tao. Ang arts na nagawa nitong period na ito ay the cleaners and Facenti in uno via di Parigi. Next ay pop art. Ito raw ay nagsimula nung England and US. Isa ito sa reaction sa mass media, TV, radio, magazine, and pop culture in general. Ang pop art daw po ay
gumagamit ng maraming symbolism, pinasimpleng composition na at pag harap sa mga purpose ng isang materialis na nagamit. Sa pop art naman, sinasabing mas importante ang social message kumpara sa art process. Explain nito ay yung mga picture na nasa slides. Yun lamang po at muli. Salamat.